So it's up mga par, magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo no? Mga par, magsisimba tayo ulit no? At isisimba ko kayo at mag-serve tayo at nabis na nga pala mga par at pupunta na tayo sa simbahan at pagkageto ko is nasa simbahan na tayo mga par no? At tara na mga par. Yup! At yun mga par, nandito na tayo sa simbahan no? At mamaya na ulit mga par no? Mag-release na muna kami at mag-kaso dito. Mamaya na lang mga par. Surprise! So kayo kayong lahat para sa umpisa ng ating sasalubong ito. Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-18 pang-agliwang panahon at kapistahan po ngayon ni San Juan Maria de Vianney, ang patron ng mga kaparian. Sa pinapaalalahanan tayo sa hangad na ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan sa mga pagkakataon na susupila ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawalan na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang patuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ngayon din ay pinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria de Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng pari upang patuloy silang makakamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng awa ng Diyos. Mga kapatid, upang maging marapat po tayo sa pagpipila ng mga banal na misteryo, halina muna ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa, at ito'y hinga natin ng kapatawaran. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga banal at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Na may kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang kaninhagang ito, ang bukirin ng sa mayaman ay umali ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang aking gagawin? Wala na akong paglagay ng aking ani. Igibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng ganong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi ako kukulangin habang buhay.
kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, tangan, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kayo ay mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ganyan ang sasapitin ng mga nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukhaan naman sa kaningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Magandang umaga naman po, Father Marshall. Dito po sa ating unang pagbasa, na kung saan ay nakasulat sa lumang tipan sa aklat ng Ecclesiastes. Ang sabi po nito, yung pinakabuod, hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Sapagkat po mga kapatid, ang pinaka-shortcut na layunin ng ating buhay dito sa mundo ay yung pong tayo'y makasama sa kaligtasan na inihahandog sa atin ng Diyos. Ganyan po mga kapatid. Kaya habang tayo nabubuhay, ang gawin natin mga pagkilos, paggalaw, kaisipan, at pakikisama sa tao, yung naaayon sa kagustuhan ng Diyos, partikular sa mga ipinangangaral ng ating Panginoon Jesucristo. At ganoon din po ng mga apostol, na kung saan siya ang binigyan ng pagkakan ng ating Panginoon Jesucristo na makahalili niya upang maipalaganap ang mga salita ng Diyos na nais niyang ipahayag sa lahat ng tao na nananampalataya sa Kanya. E magpapakantungan at wala nang mga apostol, patay na silang lahat. Kaya naman po, nagsibay ng kapangyarihan ang Panginoon sa Kristo, sa mga apostol at sa mga kahalili na sundin ang kanyang gawain, katulad po noong ibinili ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga lagad nang bago siya umakyat sa langit. Na sabi ron, ibinigay na sa akin ng aking Ama lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya inihahayo ko kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Tayo po mga kapatid, inaanyayahan ng ating Panginoon na maging alagad niya. Tayong lahat ng lahat ng bansa, partikular ang bansang Pilipinas, tayong mga Pilipino. At binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakaganda po mga kapatid, kaya tayo po'y manatiling malakas ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya ang unang magdadala sa atin tungo sa kaligtasan. Dito po sa pangalawang pagbasa, ipinartikular ni San Pablo Apostol na pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan sa banal na pagkilala ay iniiwanan sa ginagawa natin sa labas upang paging hindi mo pinagkakailangan ng pagsibagay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pagpagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magkasalaga. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At naway pagpalain kayo ng pagpangyayan ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ang ating banal na pagdiriwang, may kayo matalaga at laging maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang bigay na lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan langit. Oh, magpasalamat sa Kanya. At yung sa mga par, ito yun ang mga par, no? Tapos na ang ating banal na misa ng mga par, no? At yun lang mga par. At sana nasimba at nakapakinig kayo ng banal na homilya kahit nabitin mga par, no?
dahil pinagkakasya ko nga lang dito sa iPhone yung humilian ni Father at saka yung video mga par, mga vlog, no, kasi ayun nga, malit lang yung storage na ito mga par, no. At tila mga par, sana na nakapagsimba at nakapagmisa kayo doon mga par, no. At tila mga par, dito na lang muli. At kung nasimba kita is pakilike naman ang aking video at mag-subscribe. At tila mga par, peace out and